Hello guys, hello. This is for Gemini. Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Gemini kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. So, titingnan natin. Gemini, what's the blessing? Wow! Sabi ko na panoorin mo Gemini yung yung Leo and then Virgo. Kasi nabanggit kita doon. So, yun. Yung energy nyo parang pare-pareho. Maybe ang dami-dami yung expectations, ang dami-dami yung mga iniisip, nag-overanalyze kayo, overthinking, pinapressure nyo yung sarili nyo ba? Nalulungkot kayo? Kasi sinasabi ng bara sa'yo, Gemini, na kailangan mo daw ng balanse. Kailangan mo ng balance. Ikaw ba ay isang OFW na parang pauwi ka na sana ng Pilipinas pero may mga obstacles and challenges na pinagdadaanan ka, so may problema sa visa or may problema sa kontrata, ganito na siyang nagiging rason para malungkot ka. Yung iba naman sa inyo dito, ang dami yung expectation. This is all about expectation sa job, sa money, sa friendship, sa lugar or kano pa man. And sinasabi ng bara sa'yo dito na huwag kang mag-alala, okay? Huwag kang mag-alala, Gemini, kasi maayos kung ano man yan na rason kung bakit ka malungkot, kung bakit ka nag-aalala. And you're lucky because napapaligiran ka, Gemini, ng mga strong support system. Kumbaga, wala ka naman dapat na ipag-alala kasi wala namang dapat na i-rush. Wala namang dapat na madaliin. Alright, so let's check the second deck. Okay, Eagle. So this one is the same with the Aquarius. So same sign mo. So sinasabi ng bara sa'yo dito na wag kang masyadong magpanic, wag kang masyadong mag-alala. Lalo na sa yung iba sa inyo, you're panicking about the wedding, about the relationship, about the stability, the power, parang ganon. So like kaka-graduate mo pa lang, pinipressure mo na yung sarili mo na maghanap ng trabaho. Yung iba naman sa inyo, 1 year pa lang kayo sa company, kailangan na ma-promote na kayo, parang ganon. So, ikaw yung ikaw yung driver ng sarili mong tadhana, ng sarili mong buhay. So, as much as possible, i-lessen mo, minimize mo yung sadness na yan. You need to find peace, you need to find way out para sa kung ano man yan na nararamdaman mo. Okay? Alright, Gemini. Okay. Okay, first card natin is Knight of Cups. Oh, 'di ba? Ganito May mga Gemini na hindi lang pera yung problema, pati trabaho, relationship, pamilya, parang ganun. Sa ilalim mo dito, 7 of Pentacles. Oh, waiting time ka. Parang sinasabi mo dito, Gemini, na pagod ka na sa paghihintay. Yung parang iniisip mo na ginawa mo yung best mo 'di ba? Like ginawa mo yung best mo, ginawa mo ito kasi ito yung dapat, pero parang iniisip mo na walang kwenta yung effort mo. Parang iniisip mo na hindi pumapabor sa'yo yung pagkakataon. But kung titingnan mo dito, tingnan mo siya. Maybe you're panicking lang Nagpapanik ka lang kasi nape-pressure ka sa mga tao sa paligid mo or sa social media. Alam mo, lalo na kung nasa generation ka ngayon, wag kang masyadong nakadepende sa social media, lalo na sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, yung pinapakita ng ka-generation mo, same generation mo na same edad kayo, magkaedad kayo.
pareho kayo ng pinanggalingan, pero siya successful. Huwag kang ma-stress, huwag kang ma-pressure sa ganon na pinopost nila. Kasi hindi mo naman alam kung totoo ba yun or kasinungalingan eh. Sa panahon ngayon, punong-puno na ng fake news eh. Hindi na natin malaman kung ano ba yung totoo sa hindi totoo. Okay? Knight of Cups and Two of Pentacles yun. Nakikita ko sir dito na yun, relationship yung medyo nai-stress ka din sa karelasyon mo, nai-stress ka sa pagmamanage ng finances, panay-away kayo ng karelasyon mo because of money, panay-away kayo ng asawa mo because of money, and nakikita ko sir dito na huwag kang mag-alala kasi especially kung nasa ano pa lang kayo, dating period, bata ka pa, nasa below 30 years old, nagdi-date pa lang kayo ng girlfriend, boyfriend mo, tapos panay-away na kayo, and you're parang pinag-aawayan nyo yung future nyo. Wala pa kayong wala pa kayong control sa future. Kasi kung makikita mo dito, possible na hindi siya yung mapapangasawa mo. Possible na hindi siya yung pakakasalan mo. Kasi meron dito na darating para sa'yo. Okay? Meron ditong darating eh. Meron darating. So, wag mong masyadong ibigay yung 101% mo na love dyan sa taong yan. Kasi hindi talaga yan yung makakatuluyan mo. Pwede yung iba makakatuluyan nyo yung kasama nyo ngayon, lalo na kung boyfriend, girlfriend, or live-in. Pero yung iba sa inyo hindi. There's na incompatibility hindi compatible. Meron din dito sa inyo na posibleng nagpaplano na, you're engaged. Like for example, you're engaged and nagpaplano na ng kasal yung both parties, dalawang pamilya. Pero pwede kayong mag-break and posibleng iba yung pakasalan mo. Eto tingnan mo. Okay, tingnan natin yung Knight of Cups. Sinasabi ng bara sa'yo dito na huwag kang masyadong mag-focus ngayon, lalo kung nasa edad ka pa lang ng pag-enjoy ng sarili mo. Huwag kang masyadong mag-focus sa love life mo. Kasi sinasabi ng bara sa'yo dito na there's someone coming sa buhay mo na hindi lang love life yung i-offer sa'yo. I-offer niya love life and at the same time, financial stability. Sa loob ng trabaho, loob ng negosyo, sa bansa kung saan ka pupunta, doon mo siya makikilala. Okay, Two Pentacles. Okay. Sabi ng bara sa'yo dito, meron na Gemini na pagod ka na sa pagmamanage ng finances mo. Parang tipid na tipid ka na sa pagmamanage kasi na-stress ka, nape-pressure ka. 55. Sinasabi ng bara sa'yo na mag-focus ka sa pera. Yun yung sabi. Pag may away kayo, yung may mag-asawa dito, mag-boyfriend, girlfriend, na panay away, panay gulo, panay ganito, ganyan, negative, i-give up mo muna yung relationship na yan. And then, focus ka sa pera. Okay? Huwag kang padadala sa mga sa mga issue, ganyan, ganito. Diba? Sabi sa'yo Gemini, ilang taon ka na ba? You have a girlfriend, boyfriend, live-in partner? Huwag kang magpapakasal sa 2 linggong ito. Kasi, after nyong makasal, kung puro utang lang yung pangpakasal nyo, maghihirap kayo ng sobra-sobra. And, sinasabi ng bara sa inyo, huwag kayong magsasettle muna sa ngayon Huwag magpapakasal guys, March 15 hanggang 31. Huwag magpapakasal kasi posible kayong magsisi. Kasi may darating na talagang nakatadhana sa'yo There's a Knight of Cups and Ace of Pentacles coming na posibleng baka dumating siya, married ka na. Baka dumating siya, nakapirma ka na ng kontrata. Baka dumating yung opportunity na to, nasa ibang bansa ka na.
yung bansa na pangarap mo ay mag-o-offer din sa'yo. So, you need to be wise, careful tayo sa mga choices natin. Okay? Thank you guys. Bye!